Sa simula ng pelikula, nakita natin si Youngji, isang 20 years old na lalaki, na bagong dating sa lungsod. Siya ay isang estudyante, at papunta siya sa kanyang bagong tirahan. Nang makarating siya, tinawag niya ang may-ari ng boarding house, ngunit walang sumagot. Narinig lang niya ang malabong tunog ng mga taong nagmamahalan sa loob. Dahil sa kanyang pagkamausisa, tinignan niya ang loob at nakita ang babae na naglalaro ng lato-lato kasama ang isang lalaki. Matapos nilang gawin ang kanilang ginagawa, binati ng babae si Youngji. Nalaman ni Youngji na ang babae ay si Han, ang may-ari ng boarding house. Ang lalaking kasama niya kanina ay si Youngsong, isa sa mga nakatira doon. Sinabi ni Youngji kay Han ang kanyang hangarin na manirahan sa boarding house. Dahil may bakanteng kwarto, tinanggap siya ni Han ng may tuwa. Ilang minuto lang, nakapasok na si Youngji sa kanyang kwarto at nagpahinga. Kinaumagahan, habang natutulog si Youngji, biglang pumasok si Han sa kanyang silid. Nagising si Youngji at nagpanik dahil nakita ni Han na nakatayo ang poste ng Meralco. Ang totoo, niyaya lang pala siya ni Han para gisingin siya dahil may klase siya sa gabi. Noong gabing iyon, nag-inom si Youngji kasama ang dalawang kaibigan para ipagdiwang ang kanyang paglipat sa lungsod. Dahil dito, nalasing siya at nahiga sa harap ng boarding house. Ilang sandali lang, may isang magandang dalaga ang lumapit at tinulungan siyang makapasok. Nalaman niyang ang babae ay si Kim, ang anak ni Han. Pagdating sa kanyang kwarto, nagulat si Youngji nang biglang gustong magtanggal ng damit si Kim. Nang tumanggi si Youngji, mabilis na umalis si Kim. Kinabukasan, nang kinuha ni Han ang maruming damit ni Youngji sa kanyang kwarto, nakita niya ulit na nakatayo ang poste ng Meralco. Natawa si Han nang makita ang pagkailang ni Youngji. Noong gabing iyon, nag-inom ulit si Youngji kasama ang isang kaibigan. Kinuwento niya ang nangyari kaninang umaga. Dahil hindi naman nagalit si Han, naisip ng kaibigan niya na interesado pala ang babae kay Youngji. Nagising si Youngji ng madaling araw para magbanyo, subalit pagbalik niya ay may narinig siyang kakaibang ingay. Nang silipin niya ang pinto, nakita niya ang landlord na si Han na nakahawak sa bibingka. Bumalik siya sa kanyang kwarto na mainit ang damdamin. Isang umaga, habang papunta si Youngji sa klase, nilapitan siya ni Kim. Sinabi nitong kaarawan niya pala, at gusto niyang yayain si Youngji na maglakad-lakad. Dahil dito, hindi na natuloy ang klase ni Youngji at sumama siya kay Kim. Nag-shopping sila, naglakad-lakad sa parke, at kumain sa isang restaurant. Parang nagde-date na sila. Sa pag-uwi nila, nakita ni Youngji ang isang babae na nakatayo sa harap ng boarding house. Si Sunhee pala, ang kanyang kasintahan mula sa probinsya. Nandoon pala siya para makita si Youngji. Na-disappoint si Kim at dali-daling pumasok sa bahay. Ipinakilala ni Youngji si Sunhee kay Han. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang kasintahan sa kanyang kwarto. Nakita ni Youngji na parang hindi nagustuhan ni Han ang sitwasyon. Ilang sandali lang, biglang pumasok si Han sa kwarto ni Youngji dala ang malinis na damit. Hindi man lang humingi ng pahintulot, hinayla ni Han si Sunhee para matulog sa kanyang silid. Nang makatulog na si Han, nagmadaling bumangon si Sunhee para bumalik sa kwarto ni Youngji upang masulit nila ang gabing iyon. Kinabukasan, biglang dumating si Youngsong, isa sa mga nakatira sa boarding house, para batiin si Youngji. Dahil abala si Youngji sa kanyang klase, nag-alok si Youngsong na ilibat si Sunhee sa lungsod. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Youngji. Sa una, naglalakad-lakad lang si Youngsong kasama si Sunhee, pero nang magpahinga sila sa parke, nakita ni Sunhee ang tunay na intensyon ng lalaki. Bigla siyang hinawakan ni Youngsong, kaya nagalit si Sunhee at pinagalitan siya. Naisip ni Sunhee na hindi ligtas ang lungsod para sa kanya, kaya nagdesisyon siyang umuwi sa probinsya nang hindi sinasabi kay Youngji. Ilang sandali lang, nalaman ni Youngji na umuwi na pala si Sunhee. Na-late na siya para pigilan ito. Sa gabi, makikita natin si Youngji na nagiinuman kasama ang kaibigan niya. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan para gaman ang loob ni Youngji. Para makalimutan ang kanyang problema, inalok siya ng kaibigan niya ng isang babae, subalit tinanggihan niya ito. Kinabukasan, habang abala si Youngji sa pagtatrabaho, bigla namang dumating si Han at may dalang merienda. Dahil parehong malungkot, napagdesisyonan nilang magkaroon ng mainit na sandali. Matapos ang mga eksenang iyon, mas naging malapit si Youngji at Han sa isa't isa. Simula noon, hindi niya na ito sinisingil sa kanyang upa sa kwarto kapalit ng pagkain ng kanyang bibingka. Matapos ang nangyari, nakaramdam ng pagkakasala si Youngji sa kanyang kasintahan. Unti-unti, nagbago ang kanyang ugali.
Naging masungit at bastos siya, lalo na sa mga nakatira sa boarding house, na itinuturing niyang may kasalanan sa pagkasira ng kanyang relasyon kay Sunhee. Isang gabi, naparusahan si Han nang saktan siya ng kanyang lasing na asawa. Kinuha din ng asawa ni Han ang perang kinita niya sa pagpapaupo ng boarding house. Ang pagtatalo ng mag-asawa ay naririnig ni Youngji, subalit wala rin itong magawa para tulungan ang landlord na si Han. Lumipat ang eksena kay Han at Youngji, na nagiinuman sa tapat ng kanilang bahay. Habang nagiinuman, nagdadalamhati sina Han at Youngji sa kanilang malungkot na kapalaran. Sumunod na umaga, nagdesisyon si Youngji na umalis na sa boarding house at umuwi ng probinsya. Nagpaalam siya kay Han habang tulog. Subalit narinig pala ito ni Han, at walang nagawa kundi umiyak dahil napamahal na rin ito sa kanyang tenant. Pagdating niya, kaagad niyang hinanap si Sunhee at humingi ng tawad. Tinanggap ni Sunhee ang paghingi ng tawad at masayang nagtapos ang pelikula.